Sec, pero kung kayo po ang tatanungin mismo, ah, paano ba mapapadali sana nga itong mga right of way issues na ito? Considering din po na yan din ang naging problema kung bakit napakatagal natapos ng Skyway, 'di ba? Napakatagal po natapos, no? Hindi matapos-tapos tong MRT-7 at itong LRT-1 One, extension. papuntang Cavite. Yes sir, yes sir. Kung kayong tatanungin, ano ba ang solusyon diyan talaga? Alam niyo po, napakahirap nung tanong na yan, Kuya Ted, no? Kasi nga ito yung problemang paulit-ulit na lang na nangyayari. At yung mga na-mention nyo pong mga project, hindi lang po yan. Halos lahat po ng infrastructure projects natin nung nakaraan hanggang ngayon, delayed dahil sa right of way. So, para sa akin po, ang right of way, hindi lang po yan trabaho ng ahensyang nagpapatupad ng isang infrastructure project, halimbawa ang DOTR o ang DPWH. Ang right of way po ay kailangan pinagtutulungan ng lahat ng ahensya ng gobyerno. Pati na ang local government units, pati na ang provincial government, and pati na ang private sector. Kasi na-mention ko nga po, isa sa mga problema din sa right of way ay yung relocation at paglilipat at pagtatanggal ng mga utilities natin. Kuryente, tubig, internet, telepono, etc. Ang problema po, tingin ko lang po, no, sa aking experience, lalo na nung panahon na ako'y flagship advisor nung nakaraang administrasyon, madalas hindi nag-uusap-usap ang mga iba't ibang ahensya, pati na ang pribadong sektor. Walang, ika nga sa, kumbaga sa barko, sa bangka, wala pong nagtitimon. No? So, nagkakanya-kanya. Hindi alam ni LGUX ang ginagawa ni DPWH. Hindi alam ng Solicitor General na in charge sa mga expropriation natin ang mga plano ng DPWH o ng DOTR. Hindi nakikipag-usap sa mga, hindi direct na nakikipag-usap sa mga distribution utility sa kuryente tulad ng Meralco. So, kailangan po yan kasi, kumbaga, talagang kukulong mo silang lahat sa isang kwarto, iisa-isahin nyo ang lahat ng mga parsela at mga lupang kailangan kunin, lahat ng mga poste na kailangan ilipat, at maghahanap kayo ng solusyon. At hindi kayo lalabas ng kwarto hanggat hindi kayo nakakahanap ng solusyon at merong clear action plan at may timeline. Yun po at tingin ko ang nagiging problema. May timeline. Hindi po pwede kasing plano lang eh. Kasi yung plano, pwedeng 1 linggo, 2 linggo, pwede ding 6 na buwan, 6 na taon. Hindi pwede pong gano'n eh. Opo. Yung pong problema doon sa cost ng expropriation. Well, yung cost ng expropriation, wala po tayong choice dyan eh. Unang-una, nasa batas po dyan. No? Nasa batas po yan. Kailangan mag-deposit kaagad sa korte ng zonal valuation ng lupa at kapag ibabayaran na ng buo, it has to be fair market value based on appraised value, fair appraised value. So, ano po yan eh? Cost, kailangan po yan talagang lunukin ng gobyerno. Kasi ang gobyerno po, kahit na po PPP yan, lagi po ang right of way acquisition ay toka ng gobyerno. Opo. Wala pong choice tayo dyan. No? Opo. And hindi naman din fair sa ating sa mga private landowners na masyo-short change sila. No? Pero kung ano lang po yung reasonable at fair under the law. Opo. Pero ito rin po ang kalimitang problema na nangungutang ka, nakikipag-deal ka sa mga financier ng mga proyektong ito, and then eventually natetenga yung proyekto dahil doon sa toka ng gobyerno na hindi magawa. Tama po. Alam niyo po, minsan kasi po, I tingin ko dapat maintindihan ng ating mga kasamahan sa gobyerno, lalo na yung sa bureaucracia, no? Takot po kasi typically ang isang government official, lalo na career, no? Kapag napakalaki ng ilalabas na pera, takot siya sa COA, takot siya sa gastos. At sa demanda. At sa demanda, lalo na sa demanda, no? Pero ang kailangan pong maintindihan natin lahat, kapag po kinumpira natin ang cost, halimbawa ng right of way acquisition, versus yung cost ng delay, lagi pong napakalaki ng cost of delay kung ikukumpira mo dun sa cost mo sana ng pagbili ng right of way. Lagi pong ganun yan. Yung sinasabi nyo po, matetenga yung proyekto ng taon.
napakalaki po ng cost ng delay niya. Napakalaki po ng kailangan idagdag na babayaran ng gobyerno. Pero kung sana, binayaran na lang niya yung right of way agad-agad, hindi siya nagdalawang isip, within the bounds of the law, naiwasan natin ang delay. Opo. So, ano po yan change in mindset po yan talaga. And yun po ang gusto kong iparating din sa mga kasama ko sa DOTR na basta nasa tama tayo sa batas, wag po tayong matatakot.